Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS, Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders that found their own unique paths to success. This free talk is for everyone, and by joining us, you will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. If you need a bit of inspiration or a clear plan to win, this positive chat is for you. Let's take your goals above, behind, and beyond success. And to welcome our speaker for today, Elites Abbar Millionaire Circle! Magandang araw ho sa lahat ng mga nandito sa ating Facebook Live ngayon. And grabe ho, sobrang swerte mo na nanonood ka ngayon, na nag-attend ka, na right now at this moment of time, kahit may ginagawa ka talagang nung sinendan ka ng link, nag-attend ka at pinapanood mo kami ngayon. You know what? This opportunity ho, yung nagbigay sa akin ng transformation sa buhay. I've been in this business for the past 6 years. I was a typical employee for 7 years. And that 7 years, same din ako sa situation mo. Natanong ko rin sa sarili ko, paano kaya ako mag-grow financially? Paano kaya ako magkaroon ng right direction? Bakit wala na akong kilig sa trabaho ko? Bakit for the past few years, na kahit anong sipag ko sa trabaho, hindi ko natutumbok, hindi ko nakukuha yung financial growth, hindi ko nakukuha yung fulfillment na pinapangarap ko. But you know what? Nung nag-attend ako ng mga events sa Elites Empire, nung na-expose yung mind ko, na-open yung heart ko with the level of possibilities, na pwede palang mabago yung takbo ng buhay ng isang typical na employee. To right at this moment of time, nagkaroon ng transformation. And by attending our Facebook Live ngayon, it will give you more clarity, it will give you more direction. Paano ka nga ba magkaroon ng success? Paano ka nga ba makatawid sa situations mo ngayon? It's either you are a government employee, you are a teacher, you are working in a private sector. It's either you are a business owner or OFW. I'm so excited sa you today. Kaya i-comment mo kung saang lupalop ka nag-a-attend or nanonood ng ating Facebook Live. And by the way, this is your Jaguar, no? Giovanni Pagobo. Like what I said kanina, working po ako for 7 years. And I'm very grateful kasi yung Elites Empire nagbigay sa akin ng total and holistic transformation. But my task today is to help you and bigyan kita ng more blueprint, more clarity din. Paano nga ba yung isang typical na empleyado noon nag-transition into business? Kasi parang quick questions ko that time eh. Paano nga ba makastart ng business? I was a typical employee, wala akong knowledge sa pagnenegosyo. But you know what? For the past 7 years na ako'y isang empleyado ho, natanong ko sa sarili ko that time, kasi sabi nga, the moment na aware ka kung saan ka papunta, kung saan ka na results, it will give you more freedom. Sabi nga, clarity equates freedom. Pag clear sa'yo, ano yung maging outcome, ano yung maging resulta na gusto mong mangyari sa buhay, it will set that freedom as well. And nung tinanong ko, kasi 7 years ako working, sino dito yung mga more than 7 years, mga 10 years, mga 20 years na? Or sino dito yung mga approaching na sa retirement nila? Tinanong ko that time, 7 years. Ito ba yung progress na nangyayari sa akin? Ano ba yung mga pangarap ko? What are my goals? Ano ba yung gusto kong ma-achieve? And that's the question na sasagutin din natin. Now, ano ba yung mga goals mo? What are your goals? Ano yung gusto mong ma-achieve in this lifetime? That time mo, nung tinanong ko sa self ko, ano ba yung mga goals ko? Ano ba yung mga gusto kong mangyari? Nung nag-start ako sa employment, up until nag-level up sa position, up until na-promote, up until dumating sa ganong years ng trabaho, my question that time, what are my goals? Goal ko dati magkaroon ng bahay. 'Di ba? Sino dito yung mga ganyan? Goal na goal talaga magkaroon ng matatawag ng sariling bahay, sariling lupa, 'di ba? Parang ang sarap sa feeling na uuwi ka sa bahay na pinaghirapan mo. Ang sarap sa feeling na meron ka sariling bahay, kumbaga. That's my goal. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko makapag-drive ng sarili kong sasakyan because napagod ako sa kaka-commute. MRT, LRT dito, tapos ang aga pagigising, late night na uuwi, makikipaghabulan pa ng jeep. That was my situation before.
Gusto ko magkaroon ng savings. Yung pag may emergency situations, pag may mga instances na kailangan ng funds, pag may mga instances na kailangan ng ng pera, gusto ko yung feeling na hindi ako mag-iisip saan ako maglo-loan. Gusto ko yung feeling na yung fulfilled ako, yung kampante ako, yung peace of mind kumbaga. Gusto ko magkaroon ng savings. And I know ganun din ikaw. Gustong-gusto mo rin magkaroon ng malaking savings. Gusto mo rin magkaroon ng sustainable na finances kumbaga. And also, gusto ko rin makapag-travel. I really want to explore kung anong meron sa ibang bansa, anong meron sa ibang lugar. And nung kinumpute ko ho, because that time, I was working as a financial advisor. Nandun ho ako sa loob ng bangko, nagtatrabaho. But I am an engineer by profession that time. So nung kinumpute ko ho, paano nga ba ito ma-achieve? With the level of work and employment and salary na meron ako, paano ko nga ba yan ma-achieve? And that's the question na sasagutin natin. Paano mo nga ba yan ma-achieve? Let us say, ganito ka rin mag-compute ngayon. May goal ka sa gilid, and then, i-compute natin kung magkano. The question, magkano ang isang bahay? Kung pangarap mo rin magkaroon ng bahay, magkano yan? Kasi dati ang thinking ko, para magkaroon ako ng bahay, kailangan ako mag-loan sa Pag-ibig. Maghahanap ako ng listing doon. At kung ano yung pwedeng ipapabid sa Pag-ibig, yun yung kukunin ko na ilang years ko pa yan pagbabayaran, di ba? Mga 15 years, 20 years to pay pa yan. Ngayon, talking about house, magkano ba yung cost ng isang bahay? Let us say, nasa 5 million to 15 million. Oo, i-compute natin yung pangarap mo this time. Baka somehow, hindi mo na-compute for the past few years. Baka somehow, sa kakatrabaho mo, sa kakagawa mo sa employment mo ngayon, or kakagawa mo sa whatever it is, na source of income mo, baka hindi mo to na-figure out. And this time, if you figure out natin, talking about house, magkano nga ba yan? That's around 5 million to 15 million. Grabe, no? Sasakyan, magkano yung sasakyan ngayon? Ang sasakyan, hindi na siya luxury eh. It's necessity na. Pag may sasakyan ka, nakaka-travel ka anytime, nakakapunta ka sa point A to point B, mabilis ka makaalis ng bahay, control mo oras mo, kumbaga. Magkano yung car? Ang sasakyan ho, nasa mga 2 million to 4 million pesos. Lagay natin ganon, 2M to 4 million. How about savings? Magkano ang target savings mo? Na pag sinabing savings, hindi ka na aligaga kung saan ka kukuha ng finances pag may kailangan yung family mo, lalo na pag ikaw ay isang breadwinner. Lalo na pag marami kang dependents. So ang savings, let us say mga 2 million to 3 million. Ito average lang to. Mga normal lang to na mga savings, kumbaga. Travel. Sino ho dito yung nangangarap na makapag-travel? Talking about travel, magkano yan? Travel is around 3 million to 5 million pesos. Now, i-compute ho natin. Magkano ang total na pangarap mo this time? And magkano ang total na pangarap ko rin that time? That's around 12 million to 27 million pesos. Now, come to think of it, 12 million to 27 million pesos. Question, saang parte ka na ng goals na yan? Naka 50% ka na ba? Naka 80% ka na ba? Naka 100% ka na ba? Kasi ako 7 years. Hindi nga ako naka 30% ng 12M. Diba? Ang liit. Wala nga akong savings for the past 7 years. And then come to think of it, if i-compute natin yung salary mo ngayon sa goals na kinompute natin kanina, ito po yung magiging outcome. If let us say, ikaw yung someone na sumasahod ng 100,000 pesos kada buwan, mataas na position mo yan. Let us say, nagtatrabaho ka ngayon sa ibang bansa. Let us say, nag-100,000 pesos ka every month. Meaning to say, para ma-achieve mo yung 12 million up to 27 million pesos, kailangan mo ng 10 to 23 years para ma-achieve mo yan. Assuming na naipon mo talaga. Assuming na wala kang nagamit dyan. Kung ikaw ay sumasahod ng 50,000 per month, meaning to say, in the next 20 to 45 years, tsaka mo siya ma-achieve. If ikaw yung sumasahod ng 30,000 pesos per month, in the next 34 to 75 years, imaginein mo, gaano katagal? Kung ilang taon ka na ngayon, plus 34 to 75 years. If let us say, sumasahod ka ng 20,000 per month ngayon, so it will take you 50 to 113 years. Grabe, no? Parang ang tagal-tagal makuha yung goals na yan. Kahit anong sipag, kahit anong trabaho, kahit anong pagsisikap at pagsusumikap mo sa goals, pag yung salary mo limited lang, it will take you quite some time.
113 years. Ngayon, question, kaya pa ba? Kaya pa ba? Yun din yung natanong ko sa sarili ko, 7 years. Kaya pa ba? I was just earning 20 to 30,000 every month. Tapos naglo-loan pa ako that time. Darating sa point na yung 20 to 30,000 ko naging 15K, naging 10K, hanggang paliit ng paliit. How much more yung iilan sa mga nandito na may experience din na makapag-loan. Yung iilan, mga 5,000 na lang, 7,000 na lang yung kinikita or salary or take-home pay. Now, come to think of it, 113 years. Sabi ko sa sarili ko, kaya pa ba? Parang hindi na ata kaya. Dumating sa point na parang na-drain na rin, no, sa kakatrabaho, kahit anong sipag. Imaginein mo ho, ang in-impart sa akin ng aking supervisor, sabi niya, Jong, para maging successful ka sa field ng ginagawa mo, para maging successful ka sa employment, kailangan mag-level up ka. From rank and file, hanggang sa umangat ka, maging regular employee ka, hanggang sa maging supervisor ka, hanggang sa maging manager ka, hanggang sa maging consultant ka. Ginawa ko po yan for the past 7 years. Nag-start from rank and file, hanggang sa naging consultant, kumbaga. Pero for 7 years, napagod na din. No? Pagod na ako. Parang anong sipag, anong hataw. Sa work, may limit eh. May ceiling yung income. Kahit na, alam mo yung mag-overtime ka, ikaw na yung pinaka-passionate sa lahat ng ginagawa. Ako, napaka-passionate ko sa employment. Imaginein mo, after working hours, nag-i-extend pa ako ng oras para lang matuto sa mga bagay-bagay para gumaling ako sa employment. Imaginein mo, nag-i-extend during holidays, during weekends. Sino dito yung mga ganyan? Even rest day, no? Nag-i-extend, nag-overtime. Pero that time, sabi ko, hindi pwede. Kasi at the end of the day, it's not just about my career development, but it's about kung magkano yung laman ng bulsa ko. It's about magkano inuuwi ko sa bahay. It's about magkano nasisave ko from time to time. It's about growing ba yung life ko that time. Baka ikaw din to ngayon. Baka nandito ka sa stage ngayon. Pagod na ako. I've been working for 20 years. I've been working for 30 years. Ang tagal ko na dito sa abroad. Simpleng buhay lang naman sana, okay na. Alam niyo ho, anong ibig sabihin ng simpleng buhay? Ang simpleng buhay, yung wherein, pag kailangan mo ng finances, may ma-outsource ka, may makukuha ka, may madudukot ka kaagad. Yan po yung simpleng buhay. Yung hindi ka mag-iisip saan ka kukuha ng pang-perang panggalaw, araw-araw. Hindi ka na mag-iisip pag kailangan ng matrikula. Hindi ka na mag-iisip pag may mga emergency situations. Yan po yung simpleng buhay. Yung meron kang sustainable na finances. 7 years, naging question sa akin, bakit parang walang progress? Masipag naman ako. Sino po yung ganyan? Bakit walang progress? Masipag naman ako. Madiskarte naman ako. Binigay ko yung buhay ko sa employment. I am not against employment. But what I am saying, if hindi ka na nag-grow sa ginagawa mo, you need to find a best option ngayon. Kailangan maghanap ka ng option. Paano ka tatawid sa ganyang situation? Minsan nga, napatanong din ako sa sarili ko, anong kulang sa akin? Bakit nagiging routine na lahat? Bakit pag hindi pa sumasahod? Imaginin mo, ang sahod namin 15 to 30 ng month. Hindi pa sumasahod, meron nang naka-allocate. Eto, pambayad ng ganito. Bakit kaya? Pagsaksak ng ATM, ubus agad. Di ba? Ganyan yung set-up. Tapos, iniisip ko pa, sana matapos na yung ganitong challenge. Yung uupo na lang ako sa kama, nag-iisip, ano na naman yung kailangan, ano na naman yung pagagastusan. And that time, sabi ko sa sarili ko, I want more. Pero paano? I really want freedom. Like you ngayon, you really want freedom. I don't know how you define freedom. It's either freedom ba pagdating sa finances, it's either freedom ba pagdating sa time, but right at this moment of time, there's percent sa puso mo ngayon. It's either 30%, 50%, 100%. Nagsisik ka ng freedom. Nagsisik ka ng growth ngayon. Same sa akin. Buti na lang, 7 years pa lang, nagkaroon na ako ng ganong awareness. Pero kung ikaw yung someone na 20 years, 30 years na, it's not yet late. No? Hindi pa late lahat. May option ka pa. May pwede ka pang magawa. By seeking that freedom, tinanong ko sa sarili ko, if I stay sa employment, if I stay sa ginagawa ko, saan ako dadalhin? Now, come to think of it. Sabi sa akin ng boss ko, madali lang gawin yan. Tingnan mo lang, no? If you really want to see your future, tingnan mo lang kung sino yung nauna sa'yo. Kung ano yung life niya, yan din yung magiging life mo in the next few years. I've been working for 7 years. Tiningnan ko yung nauna sa akin, 20 years na siya, magre-retiro na.
Tinignan ko yung iba, 10 years na. Pero you know what? Ang tagal na nila sa employment, ang tagal na nila sa ginagawa, pero right at that moment of time, hindi pa growing finances. Nag-outsource pa saan maglo-loan, hindi pa growing yung life. Sabi ko, if I stay sa ginagawa ko in the next 20 years, ganun din yung maging outcome ko. Ganun lang yan. Now, tingnan mo rin kung sino yung nauna sa ginagawa mo. If you are an OFW, tingnan mo yung mga kapwa OFW na nauna sa'yo. Kumusta yung naging outcome? Kumusta yung naging progress? If you are a teacher, tingnan mo yung mga nauna sa'yo. Ano yung mga naging results nila? Ano yung mga naging progress nila? Is that something na deserve mo rin? If you are someone na working sa isang private industry, now, tingnan mo rin, ano yung naging outcome ng mga nauna sa'yo? The question, pangarap mo ba yung outcome na yon? Pangarap mo ba yung results na yon? That time, nung tinanong ko sarili ko, sabi ko, hindi. I deserve more. I know my value. I know my worth. Dalawa lang yung pwede kong gawin. It's either I stay sa employment or it's either gagawin ko yung ginagawa ng mga successful na tao. Ano yung ginagawa ng mga successful na tao? Nag-start to sila ng business. Naging business owner ho sila. Nagtayo sila ng negosyo. Nag-venture sila sa business. Pero ang thinking ko that time, paano nga ba mag-start sa business? Wala man akong entrepreneurial mindset. Hindi ko man alam from scratch kung paano talaga i-build yung business pag sinabing negosyo. Ang iniisip ko niyan, mga milyon-milyon ang kapital. Pag sinabing business, ang iniisip ko niyan, talagang may knowledge ka sa finances, may knowledge ka sa accounting, may knowledge ka sa entrepreneurial financial management. Mga ganon yung thinking ko before. At alam niyo ba, ito yung isa sa mga nakita ko that time na nag-open ng mind ko with the level of possibilities na pwede mangyari sa buhay ko. Ito ho, yung BI triangle. Nakita ko to kay Robert Kiyosaki. Si Robert Kiyosaki ho, isa po to sa mga mentor ng mga business owners. If you happen to search Robert Kiyosaki, ang dami niyo ang na-mentoran na nagkaroon ho ng results, nagkaroon ng success. Sabi dito, if mag-start ka daw ng business, ito daw yung susundan mo. BI triangle or the business and investor triangle. Sabi dito, this is a blueprint for starting, managing, and growing a successful business. Kung titingnan niyo yung graph dito, or titingnan niyo yung triangle, nasa pinakatuktok yung products. Akala ko dati na may maganda ka ng produkto, okay na yon. Hindi pala. Behind that, kailangan marunong ka sa legalities, marunong ka sa mga business permit, sa bookkeeping, sa archiving. Dapat marunong ka sa ganun daw. Dapat meron ka ng system na tumatakbo na kahit wala ka sa physical store mo or wala ka sa physical business mo, meron at merong umaakyat na income sa'yo from time to time. Dapat magaling ka sa marketing. Hindi pala pwede na may nakita ka lang na magandang produkto. Hindi lang pwede na, mag-milk tea shop ako, mag-burger shop ako, mag-ganito, laundry ako. Hindi. Dapat magaling ka rin sa communication. Magaling ka sa sales, magaling ka sa marketing. And dapat, meron kang cash flow. Hindi lang yung starting capital mo daw. Dapat may malaki ka daw cash flow. Kasi bakit? Meron kang operational expenses. On the first few years ng business mo, tatakbo pa yung operational expenses, bayad ng renta, ng bills, and so on. And also, dapat meron kang team, marunong ka sa leadership, and may mission ka. Saan ka papunta sa ginagawa mong business? Inapakamot noo ako noon, sabi ko, hala, eto pala yung business na sinasabi ng BI triangle na to. Ito pala yung negosyo na to. Kasi may business nakikita ka lang. May business na nakakayaman. Etong pinapakita ko sa inyo, ito yung business na nakakayaman. Kung maging successful ka man lang din, dito ka na sa business na nakakayaman. That time sabi ko, wala akong enough na cash flow. Wala akong savings na sobrang laki, na milyones. Wala akong galing sa communication, skills, and so on. Pero you know what? I'm very grateful. Bakit? 6 years ago, nawalan ako ng trabaho, pandemic that time. Pero in ko na talaga mag-business. Gusto ko na magnegosyo kasi I really want freedom. I really want sustainable income. At alam niyo ba, na-present sa akin itong Elites Empire. Ito yung community na we're in, sobrang ganda ho, may system. Hindi ka mag-start from scratch. Yung pinapakita ko sa inyo, sa BI Triangle, nandun na sa Elites Empire. Given na lahat. Come to think of it, andun na lahat. Hindi na ako mag-start from scratch. Hindi ako magaling sa marketing. Merong marketing team ang Elites Empire. Hindi ako may marketing tools, kumbaga. Wala akong alam sa legalities. Kompleto na ho, even the company itself. Sabi ko, ang ganda ng Elites Empire. Talking about products, ang ganda na. Imaginein mo, lahat ng products natin, talagang
international kumbaga. Sabi ko, ang ganda ng Elites Empire. And come to think of it, nung na-present sa akin to 6 years ago, na-inspire ho ako sa results. It means that Elites Empire, sobrang ganda, napaka-doable. Ang daming kumikita ng malaki. May mga estudyante, may mga teachers, may mga private sectors na nagtatrabaho, may mga OFW. Wala ho silang entrepreneurial skills and mindset, pero nagawa ho nilang magkaresulta. Sabi ko, eto na. Eto na yung business na hinahanap ko. Eto na yung business na sasagot sa question ko, bakit for the past 7 years hindi ako umuusad? Alam niyo ba, ang pagnenegosyo at pagbi-business halos walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang mostly income. Ang pinagkaiba lang mostly growth. Pero talking about the development, eto ho yung na-figure out ko that time. Ano yung pagkakahalintulad ng employment ko noon sa business na pinasok ko ngayon? Sa employment, kailangan mo i-develop yung skills. Tama, mag-undergo ka ng training. Mag-start ka ng rank and file. Undergo ka ng training. Ang dami mong training na inatinan. Marami nga ako nakakausap ng mga government employees, even teachers, na from time to time, pumupunta ng ibang lugar para mag-undergo ng training. Nagbubook ng hotel. Ikaw din yon. Marahil ikaw din yon. Naka-undergo ka ng training. Di ba 6 months ka probationary? Yun yung term. 6 months ka i-observe. After 6 months, saka ka bibigyan ng contract na ikaw ay regular employee na. Tama. So that time, sabi ko, walang pinagkaiba. Skills development, dinevelop ko. Ito po ako sa employment. Tingnan mo nga yan, nakatulog na. Hindi ko alam yung mga inaral ko dyan. Ako ay graduate ng chemical engineering. But you know what? At that time, ang inaral ko mga bacteria, di ba? Nagbebenta ko kami ng mga products na pang-bacteria, paano mag-cultivate, paano mag-dissect. Hindi ko po alam yan. Pero inaral ko ho sa field ng employment ko. Trainings, ang dami. Development, ang dami. Talking about employment, dinevelop yung skills. Business, dinevelop din yung skills. But the good thing about business, hindi po physical yung negosyo. Kumbaga kahit online lang. Right at this moment of time, nanonood ka ng Facebook Live natin. Nasa ang lugar ka man ngayon, nakikinig ka sa akin, ako nasa Cebu, naka-base ngayon, nare-reach ka namin, it's because of the online platform. And come to think of it, sobrang ganda ho ng skills development na na-develop sa business. Ang dami mga kumikita na malaki na sinishare nila paano yung strategies, expertise, paano sila gumaling at paano sila nagka-results. Talking about employment, hard work and commitment, given na yan. Ang aga mo nga nagigising, late night ka nga umuwi, inuuwi mo pa nga yung trabaho sa bahay. Even weekend nga, ginagawa mo pa yung mga bagay sa employment mo. Hard work ka na, masipag ka na, committed ka na, passionate ka na, dedicated ka na. Kahit na dumating sa point na kahit wala ka nang sinasahod, kahit yung ATM mo nakasangla na, kahit na puro na, resibo na lang naiipon mo, pero grabe ka maging committed sa ginagawa. Grabe yung hard work na ginagawa mo. Talking about business, eto po, ganyan ako ka-hard work. Tingnan mo naman yan, engineer, pero pinapatanim. O nagtatanim kami ng kahoy dyan sa bundok. Imaginein mo, walang reklamo sa buhay. Bakit? Kasi ang focus that time, sumahod. Ang focus that time, magkaroon ng development. But you know what? Sa business, kailangan din siya sipagan. Pag nag-start ka ho sa Elites Empire, nag-start ka sa ganitong negosyo, kailangan mo rin siya i-work out. Pero kung tatrabahuin mo man din, papipiliin kita, tatrabahuin mo yung employment, tatrabahuin mo yung business, ano yung gusto mong outcome? Di ba? Kasi parehas lang naman, tatrabahuin mo, parehas din naman i-workout mo. Tama. Dito ka na sa long term. Dito na ako sa long term, which is for business. In business, as well as employment, involve people. Job, mahiyain ako, hindi ako maano sa tao. May katrabaho ka naman dyan, may ka-office mate ka naman, may ka-workmate ka naman. Imposible kung ikaw lang yung empleyado sa kumpanya nyo. Imposible kung ikaw lang yung nandyan sa trabaho mo ngayon. It involves people. Same with business. Kailangan mo makisalamuha sa tao. And yan po yung key similarity niya, kumbaga. Ano pa? In employment, meron ding risks and challenges. Ano yung risks and challenges niyan? In business, meron din. In employment, ganito ho yung risks and challenges niya. Ang risk ng employment, staying at the comfort zone. Ang risk ng employment, yung ilang years ka na nagwo-work and then walang progress. Yung ilang years ka na nagwo-work, walang growth sa buhay. Yung ilang years ka na nagtatrabaho, naging robot ka na. Paulit-ulit na yung results, paulit-ulit na yung outcome. Kahit anong sipag, ganun pa rin. May ceiling. Yan po yung risk. Tapos pagdating ng retirement, by the age of 60, magre-retiro ka na kasi mandated na. Mag-retire ka na dapat by that time. Pag age ng 60, ang risk na nangyari, wala ka ng pang-maintenance. Wala ka ng sustainability sa finances.
May ilan nga ako nakausap na nung ano ho sila, nag-retire po sila, yung retirement benefit nila napunta lang sa lump sum ng loans. Wala ho silang naiuwi after 5 years bago pa mag-pension. That's the risk of staying sa employment. Sa business may risk. Pero you know what? Here at Elites Empire, wala na ho masyadong risk niyan. Bakit? Kasi ang Elites Empire ho, may tools, may system, may mentor na mag-guide. Ang risk niyan, pag ikaw talaga mag-start from scratch, magsisimula ka ng business from scratch, yan yung risky. Pero here at Elites Empire, hindi ka magsisimula from scratch. Elites Empire created almost 200 millionaires. It goes to show na itong 200 millionaires may sinusundan na blueprint para mas mapa-shortcut at mapabilis yung result. Kaya nga sabi ko, grabe yung Elites Empire. Ito po yung nangyari. Ito po yung risk and challenges na tinawid ko at ito yung naging bunga, ito yung naging rewards. Nakapag-travel anytime, na hindi na mag-iisip kailan ako magfa-file ng leave, saan ako kukuha ng pang travel ko, saan ako maglulon. Ito yung binigay sa akin ng Elites Empire. Ito yung fulfillment na binigay ng results na to, ng community na to, ng opportunity na to. In business and employment, nag-generate siya ng income. But you know what? Sa employment to, may ceiling ang income. Habang tumatagal ka sa employment, lumiliit ang income. Tama? Minsan nag-i-increase 1,000 kada taon, pero yung expenses naman, mas mabilis mag-increase rather sa salary mo. And habang tumatagal, yung sahod noon na naging 30,000 before, naging 20,000 na lang, naging 10,000 na lang, naging 7,000 na lang, hanggang sa naging 5,000 na lang. Habang tumatagal sa employment. But you know what, in business, dito ako mas na-amaze. Habang tumatagal ka sa business, baliktad siya sa employment. Pag patagal ng patagal ka sa business, palaki ng palaki yung resulta. Ito po yung nangyari sa akin for the past 6 years. Nag-start sa business, trinabaho yung negosyo, dinevelop yung sarili, yung sipag sa employment, nilagay ko ho. Even ikaw, na part-timer, you don't need to choose between employment and business. You can do this one even part-time. May cellphone ka, may internet ka, that's enough for you to do the business. Marami ho nagka-resulta even part-time. Ito po yung nangyari sa akin by doing Elites Empire. Habang tumatagal, palaki ng palaki yung results. Imaginein mo ha, yung sumasahod dati ng 20 to 30,000 a month, ngayon nag-100,000, nag-200,000. Nung sinipagan at sinipagan, naka-experience ng 400,000 sa loob ng isang buwan, nag-500,000 sa loob ng isang buwan. If ito ho yung resulta na nag-aantay sa'yo, ano yung pipiliin at tatahakin mo this time? If for the past few years, wala ka pang ganong ka-massive na growth, if for the past few years, ang dami mong na-compromise sa buhay because hindi growing finances mo, ano yung pipiliin mo this time? Ako, I am very wise. I don't want to waste my time and life by focusing on something na hindi nagbigay sa akin ng fulfillment. You can really do this as well. Imaginein mo yung Elites Empire, imaginein mo yung community na to. This is your gateway for you to have that massive transformation. And this is my last thing na sasabihin sa'yo. For the past few years na naging stagnant, even ako, naging stagnant ako. For the past few years na walang massive growth, this time around, always aim for growth. This time around, seek for that growth sa buhay. Because the moment na mag-i-aim ka ng growth, sobrang sarap ho mag-achieve ng results, sobrang sarap po mabuhay na ang list na iniisip mo finances. Growing na finances mo, growing na yung life mo, capable ka na kumbaga. And imaginein mo, yung path na ginawa ko from employment, umangat ng umangat sa position, I thought that time, yun yung sekreto para magkaroon ng financial growth. But Elites Empire yung nagbigay sa akin ng right direction. Elites Empire yung nagbigay sa akin ng clarity. Elites Empire yung nagbigay sa akin ng malalim na fulfillment. At Elites Empire yung nag-transform sa akin ng resulta na pinapangarap ko lang noon na nangyari na this time. And moving forward, this next speaker ho, na mapapakinggan nyo ngayon, kung right at that time, kung the moment ho, na mapakinggan nyo siya, imagine niyo, this is someone na nagtayo ho ng 12 businesses. Imagine mo, 12 ho inigosyong tinayo niya. And imagine mo that time, ang ika-13th na business, yun yung napayaman sa kanya, which is Elites Empire. And moving forward, dito mo mapapakinggan ano nakita niya sa community, ano na-figure out niya for the past few na business na binentured niya. And we're very excited that this time around, magkaroon ka rin ng direction, paano pa sa negosyo, ano pang gagawin mo.
sa negosyong to? Ano pang gagawin mo for you to have that result as well? And please help me welcome my partner, a traditional business owner, but right now sobrang successful na, fulfilled sa buhay because of this amazing community. Please help me welcome the Lioness of Elites Empire, Jamaica Gonzalez. Hello everyone! Congratulations sa mga roaring negosyante na mag-isip after na mag-listen, makinig at inabsorb si Jaguar. Sabi niya, negosyante na talaga ako. Kung kanina 98%, ngayon 100% na. Congratulations for being here. Alam ko, ang daming natutunan kay Jaguar. No? Grabe, negosyo pala. Totoo. Alam mo din na negosyo yung mayaman ng tao. Sabi nga, di ba sa statistic, ang negosyo, ang mayayaman ay ilang percent daw sa 100. Ang mayayaman ay mga negosyante. No? 77% business people. 3%, ano pa? 3% daw ay 22%. O, 22% are mga investor. At yung kaunting percentage na natira, 3%, ay mga celebrities. Pwede rin, doon ako sa mga atleta, pwede naman akong maging si Heidelin, magbuhat-buhat dyan. At wala naman yung employment. Kaya naman, si Jam Gonzalez, sabi ni Jaguar, may 12 negosyo. Dahil katulad tayo mag-isip, sa negosyo pala yayaman ha. Dito tayo. Kaya 12 businesses ang naitayo ko after 2 years of working as an OFW. This is Jam Gonzalez, RAR, the Lioness of Elites Empire. Pero paano nga ba? Gustong-gusto ko na magsimula. Kasi nasa isip ko na mag-ipon. Talagang gusto ko mag-set up ng aking sariling negosyo. Ikaw 12. Turuan mo lang ako ng isa. Diba? Talagang solve na ako, Jam. Turuan mo ako kung paano magsimula dahil meron na akong kapital. Meron akong hawak na palalagawing kaperahan dito. Paano yung 12? Kasi yung isa nga lang para akong nagtitiptoe. And yan, ang ituturo ko sa inyo. Ngayon, so, 12 negosyo. Grabe, no? Yung ilan nag-iisip, how to achieve yung mga bagay na parang imposible na. Nasa abroad ako, paano ako makakapagtayo ng negosyo? Parang imposible. Meron akong trabaho, isang negosyo pa. Naku, imposible yata. Nangangarap akong yumaman. Magiging millionaire pa kaya ako, samantalang ang savings ko, 0.001. Tapos, pag minsan, negative. Di ba? Posible pa kaya na makasama ko pa yung pamilya ko? Yung sahod ko ang inaasahan nila dito sa ibang bansa para pampaaral. How to achieve things that seems impossible to achieve para sa mga small minds. Pero naandito ka, I know, iba yung mind mo. You have a big mind. Sa small mind, imposible. Pero sa big mind, kung bubuksan yung utak mo, di ba? Pag binuksan yung utak na yan, mataba kaya? Di ba? Kapag ikaw ay may crab, titingnan mo kung mataba. Yung utak ko kaya, kapag binuksan, di ba? Puno kaya ng laman at may taba. Di ba? Pag ginanon yung pong bakla para may laman at mayroong taba. Parang talaga, yung aligi. Yung utak na yan, yung mga naandito, yan yung pag binuksan mo, ay sulit ang kilo ng crab na binili ko. Ang gagawin na lang natin ngayon, kung yung iilan, ay slightly use. Aba, i-maximize natin yan, no? Para ang mabentang utak, sa utak kasi, ang mabenta, yung hindi slightly use, kailangan gamit na gamit. Yan, di ba? Gamitin natin yan. How to achieve yung mga bagay na parang imposible na 12 businesses. Grabe siguro si Jam, napakatalino nan. Pinsan ni Einstein, hindi po. I came from Laguna, Mabitak, Laguna.
na 4 hours from Manila. Pinaka mahirap daw na munisipyo ng Laguna. Hindi mo nga alam yan eh. Sure ako. Hindi mo alam kung saan yung lugar na yan. Pangalan pa lang, mabitak na. Napakaliit na lugar. Lagi kami may swimming pool. Bahain dyan eh. Wala akong nakikitang mga negosyo. Ang nakalagay sa Google, anong negosyo or anong pinagkakakitaan ng munisipyo ng Mabitak? Pagsasaka at sari-sari store. Wow! Pang Forbes! Pwede ba yung ilagay sa ating PX Index? Hindi ako nakakita ng mga negosyo. Ang nakikita ko palayan, nakikita ko kalabaw, ang nakikita ko wala kaming kuryente, lagi kami may swimming pool, baha, ang sarap manguha ng isda. Yan yung lugar ko. Pero kahit maliit yan, wag ka. Ang sabi nila, ang mga mayorad noon sa aming lugar, ay naka-helicopter. Ay, bakit naman naka-helicopter? Eh kaya mabitak kasi bitak-bitak yung daan, hindi na napansin kasi naka-helicopter ang aming mga... Ay, joke lang ha, Mayora. Doon pa yon. Iba na ngayon. Kaya baka itag yung aming mayor. Ano na yan, latag na. So, sa maliit na lugar, rise up an entrepreneur na may 12 negosyo, and I had more than 200 employees. Hindi matalino. I'm so average sa klase. Hindi ko nga alam paano ba nila nakukuha yung mga exam na yan. Hindi rin ako talented, di marunong sumayaw, di marunong kumanta. Talagang isang average person sa isang munisipyo na napakaliit pero nagkaroon ng 12 negosyo. Bakit nga ba? Kasi katulad mo din ako, nag-a-attend ng mga ganitong events, gustong matuto, gustong ma-inspire, kaya ko naitayo ang 12 negosyo. Palabasa, inaral, di ba? Kaya I'm really excited. Kung 12, 13, Elites Empire na itayo, alam ko, you can transform your financial life. Paano? Alam mo, nung bata ako, nagbasa ako ng libro. And ito yung nabasa ko, isi-share ko sa inyo. Paano naging posible ang mga imposible? No? Ito yung greatest of all time para sa akin. No, nung time na nangangarap, nung time na gustong magbago yung buhay, na ang nakikita kalabaw pero sasakyan ang nasa isip, 17 years old. Grabe, greatest of all time. Ito yung nag-upgrade ng humanity sa ating generation. Why? This is someone, ito yung mga tao na nag-create ng civilization ng mundo. Grabe, the greatest inventions na gawa nila. Inventions, civilization, advancement ng humanity. Di ba advance tayo ngayon? Nasa Zoom ka nga eh. Dahil sa mga tao na ganito, ano pa, the greatest revolution, yung bagong mga adaptation of creating money. Ito yung mga taong yan. Sino nga ba yung una? Idol natin. Of course, kailangan idol natin. Di ko alam kung naabutan mo. Lolo ko to. Si Lolo Thomas Edison, 1879. Sabi, kaya akong magpailaw. May ilaw ka ba? Tingnan mo yung ilaw. Habang tinitingnan mo yung ilaw na yan, isipin mo, si Thomas Edison ay isang average na tao. Hindi ito matalino. Hindi ito yung grabe. Hindi siya yung, alam mo na talagang babaguhin ito ang mundo. Hindi. Ito ay typical na parang kapitbahay mo lang. Pero ang inisip niya, magkakailaw. Kaya kong magpailaw. Yun yung idea niya. Posible na kaya kong ilawan at bawat tahanan sa mundo. Yun yung inisip niya. Sabi ng asawa niya, ay, ang aking hubby, parang may nawala ng tornilyo. Di ba? Hindi supportive si wifey. Imposible. Hindi mo kaya. Isang beses sinubukan. Ay, sabi ko sa iyo wag na yan Thomas Edison. Hindi na yan. Baka hiwalayan kita. 1,000 times na tinry. Wala pa rin. Alam mo ba, umabot si Thomas Edison ng 10,000 times kasi sa mind niya, posible. Ang dami, kapitbahay, kaibigan, kakilala, doubted him. Hindi magkakailaw.
Ito na to talaga. Wala, imposible. Pero meron siyang faith, nakita niya, posible. And ito yung mga tinitingnan natin. Ito yung mga tinitingnan natin na talagang naka-achieve ng napakagagandang bagay na hanggang ngayon ay pinapakinabangan natin at ine-enjoy natin. Kaya yung ilaw na yun, habang tinitingnan mo, sabi mo, posible! Ang pangarap ko! Posible pa akong maging millionaire. Ito naman, pinsan ko to, si Henry Ford, ang nakaimbento ng V8 engine. 8 cylinders na makina. Bakit importante ang mindset ni Henry Ford? Kasi, alam mo, yung mga nakapaligid sa kanya, ang tatalinong mga engineer. Sabi ko sa inyo, itong mga taong to, hindi matatalino. As in, para pang ito ibinabagsak sa school eh. Pero naisip niya, pwedeng magkasasakyan ang bawat pamilya. Yan ang goal niya. 'Di ba? Ngayon, yung mga kaibigan niya, yung mga engineer na matatalino, group of engineers na kasama niya, everyday pupunta sa kanyang opisina magre-report, Sir Ford, imposible ang 8 cylinder na engine. Sabihin lang niya, okay, engineers, do it anyway. Everyday, ganun. Ang sinasabi niya, until, no? Posible pala. And ito si Henry Ford, grabe no, hindi rin yan supportive ang wife niya. Hindi supportive ang wife niya kasi sa story niya, ang sabi, no? Sa story niya, talagang ang wife niya, talagang hindi talaga naniniwala na kayang magpatakbo ng sasakyan na ganyan. And siya tuloy-tuloy lang. And of course, dahil doon, no? Hindi rin overthinker. Nung ginagawa ni Henry Ford ang sasakyan, hindi niya inisip, kapag ginawa ko to, saan ang gasoline station? 'Di ba? Sino magpapalit ng vulcanizing? Sino magpe-paint, repaint, lahat? Saan ang gawaan nito? Hindi overthinker, kaya nagawa ang sasakyan because nag-take ng first step. Basta gagawa ko ng makina ng sasakyan at sasakyan. Ganun eh. Kaya may sasakyan. Grabe no? Kaya may sasakyan tayo lahat dahil dito sa taong to. Kaya na-experience natin yung sasakyan. Imposible. No? Ito pa. Last one. Napakarami but I choose these 3 Wright brothers. Sabi nila, yung ibon lilipad. Sabi, magpapalipad ako ng eroplano na sinlaki ng football field. Nakasya lahat. Gusto nila yung commercial airplane. Alam mo ba, dumating yung point, even sa newspaper, sa lahat ng mga tabloids na mga nakaganon, nilagay, crazy. Na gusto magpalipad ng eroplano, walang lilipad. Ang laki na at ang bigat. Bakit lilipad? 'Di ba? Hindi lang basta-basta mga kontrabida. Biro mo, nagpa-tabloid pa, nagpa-newspaper pa para sabihin, sila ay medyo may tama. Kaya kung medyo may tama ka, ay tama ka talaga. Tama ka. That is, ilagay mo yan sa heart mong right now. Posible sa mind na mayroon ka, ngayon na naandito ka, posible pa lahat ng bagay na iniisip mo. Yan yung mayroon sa akin. Hindi talino, hindi talent. But yung paniniwala na yung nakita ko, na pangarap ko, posible pa. Yan! No? And of course, my story after kung paano ako napunta dito sa Elites Empire. I built businesses, I've lost businesses, I rebuilt again. No? 12 businesses, yan yung for the past 10 years. Nung time na yun, simula nung nag-start ako, 10 years, talagang 12 negosyo, meron akong burger shop, meron akong construction, meron akong salon, tindahan ng mga plasticware. Ang dami akong isa-isahin, 12 negosyo. At I will tell you stories, no? Tatlo. I choose 3 common, not the tragic. Common na nagawa ko sa mga negosyo na alam kong matututo ka, no? Ito yung 3 priceless lessons you should know. 3 businesses ang pinili ko na alam ko right now na makakatulong sa'yo
this is very common na makakabigay ng impact yung lesson na to. Priceless ito, hindi mo na kailangan gumastos para makuha yung wisdom na ito sa pagnenegosyo. So ano yung una? Nagtayo ako, this is my first business. My first business ay coffee shop, milk tea shop. O sa lahat na mahilig sa mga milk tea, winter melon, okinawa, yan yung unang business ko. 15 years ago na halos. More than 15 years. Grabe na, meron na, naisip na. Nung time na yan, talagang lahat ng pera, yung unang milyon, 1 million 15 years ago is napakalaking pera. Yung unang milyon, pinagpa-renovate, alam mo yung pinaganda, lahat ng konsepto ng negosyo. Para tong baby eh, yan yung una kong business. And dahil sa nilagay ko lahat, I'm very excited, sexy pa ako naan, nag-rent ako. Di ba? Pag nag-rent ka, magre-rent tayo ng space, nag-rent ako sa isang sikat, of course, sikat na tao doon, may negosyo siya ay may law firm. And dumating yung time, ang nirerentahan ko, siguro ang rent na yan is mga around 30,000 to 40,000. Kasi pati yung labas, may rent. Binayaran ko yung rent para may outdoor area sa aking coffee shop. Pero ang nangyari, isang araw, ang aking suki na customer, talagang everyday halos nagkakapiyan, yung aking customer, ay pumasok siya ng may sigarilyo. Nanigarilyo siya. Hindi ko siya nakita, nasa loob ako. Pagpasok niya, pinaba siya. Nasa second floor yung office ng may-ari. Bumaba siya. Danan. May edad na to, yung may-ari, lalaking. Pinuntahan niya yung customer ko na lalaki rin, lalakwe, ganyan. Tapos sabi niya, parang humit-hit ka pa. Humit-hit ka pa pasasabugin ko. And gano'n, sabi niya doon sa customer ko. Di ba? Then, nung time na yon, nag-react talaga ako. Nag-react ako kasi sabi ng customer ko, sinabi nung tao dyan sa ganito. Syempre, ako naman. Di ba? Ako, nag-react agad. Pinuntahan ko, and kung pasasabugin niya, ay may dala rin naman akong ammunition. Bomba! So, nung time na yan, hindi ko naisip na nilagay ko na yung pera ko lahat dyan. Hindi ko na naisip na pag hindi ko kasundo yung aking pinagre-rentahan, ayoko nang pumasok, ayoko na siya makita. Parang yung galit ko, iba na. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit ito nag-close. Parang nawalan na ako ng gana. No? Kasi nung time na yan, I focus on growing my income. Customer yun eh. Kailangan alagaan ko, customer. Yun yung inisip ko. Pero growing my spirit of understanding, pwede ko naman, alam mo kung ngayon yan, na naturuan ako dito sa Elites Empire, kaya ko naman i-manage. I can respond properly. Na pag-ayusin yung aking customer, maghingi ng sorry to keep the business. Pero hindi no? Nung time na yan, years ago, ang iniisip ko lang, kita customer, bilang yan, hindi ko iniisip. Hindi ako marunong as a person, yung character ko, hindi fit. Para, hindi lang pala customer ang inaalagaan, mayroon din pala akong, di ba, nirerentahan, kaya, millions, di ba? Million ang nawala. And my first business, after 6 months, yan ay nawala, no? And ito na yan, ito. So, focus on growing your income and spirit. Dapat dalawa. As you grow, you're growing your character, nag-grow din ang income. And that is the lesson. Number 2, business. Ito yon, the biggest expense is not the rent, it's ignorance. No, kung doon naubos dahil sa renter, sa nirerentahan ko, doon ang aking negosyo. Dito naman, dahil ang bahay ko, meron akong maliit na space at wala naman akong puhunan, walang pera. Sabi ko, ito, lahat yan ay bootstrap, lahat yan ay halos libre. Ito yung business na walang puhunan. May 4 branches ito. So, doon sa mga next branches, doon ako gumastos ng milyon. Dito naman, ang nangyari, it's good from day 1, kumikita ang burger na to. Masaborja. O, sa mga taga-Palawan dyan, mga kuyunin ba? Burger Square, kasi square lang yung area ko,
And malapit sa palengke, malapit sa munisipyo. Wow, grabe no, everyday kaya palang mag-sales. Na ako lang magluto, 10,000. Ilang burgers yun talagang, amoy burger na ako. And dire-diretso, ang ganda. First year, second year, third year, nakapag-expand ng 4 na branches simula sa ang puhunan. Zero. Kumita. No? Pero ang nangyari is ito. Isang araw, dahil meron akong mga tauhan dito, naging 24 hours yung burger na to. 24 hours, isang madaling araw, mayroon akong mga tauhan. At isa doon, gwapo. Actually, lahat naman ng tauhan dyan, gwapo. Ay, gwapo. So, yung isa doon, ay, may bumili customer, di ba? Pabili po ng burger, buy one, take one, ganon. Ay, ngayon, hindi ko alam kung kindatan niya, ganyan. Tapos, after ng eksena ng pagbili at kindatan, may pumunta daw na isang lalaki. Pinasok yung burger, talagang hinawi niya lahat. At nilusob niya to the point na halos talagang nagkakaso to ng attempted murder sa loob ng negosyo ko. Sa loob ng negosyong ito, kailangan i-support ko yung case, kailangan i-close ko yung space because of the crime, di ba? Crime scene, di ba? Choco, name of the crime operatives. Na-choco siya dahil attempted murder. And anytime, babalik ka talagang galit na galit, no? After ilang years of operation, hindi na to. Hindi na sulit. Punta na kami sa city para sa mga case, sa mga ganyan, and to support that, grabe, no? So, my lesson is the biggest expense is not the rent, it's ignorance. Hindi ko alam na ako pala ang liable kapag mayroon akong tauhan na nagkamali, kapag may tauhan pala at may mga report na ganyan sa batas. So, ang business, one of the reason, yan din, biggest reason kung bakit nag-close ang lahat ng burger shop na to. And last na business, no? Na i-share ko sa inyo is my salon. May salon. Ito, salon to sa El Nido. It's very promising. Grabe, no? Magpatayo ka ng bahay at salon sa El Nido. Magkano? Nag-iisang world class na salon. Nagpatayo pa ng building, all kahoy, nara, ipil. Diba? Yung mga tinayo na yan. Kasi kailangan, yung aesthetic and natural kapag foreigner. Kailangan magandang salon mo. So, nung tinayo yan, sobra na, mga 2 million na ang naging puhunan sa isang salon. And sabi ko, hindi man ako marunong magkulot, hindi man marunong ako mag-straight ng buhok. Pero I have a best friend, and meron akong second cousin na talagang ang gagaling. 4 sila na naging partners ko. Sila yung industrial partners, sila yung gagawa, di ba? Sila yung mga empleyado na magiging partner ko dito. Kaya tinayo ang salon. So, mga kakilala, ninang pa nga ako nung anak nung isa. Pero alam mo ang nangyari dahil relatives ganyan. Ang ganda nung una. Wow, ang daming customer, talagang gustong-gusto sila ng mga taga El Nido. Pero grabe no? Ang nangyari dito sa salon na to, parang nawawala. Kailangan po namin ng ganitong gamot, kailangan po namin ng pampariban, kailangan namin ng ganito. Pero walang nare-remit. Ay, nasaan ang pambili? Kala ko ba marami customer? Pero hanggang lang, record lang. Walang dumadating sa akin. Nakaperahan. So, bili naman ako. May pera pa ako. Sige, kailangan may stock. May customer daw. Padala. Then, after 6 months, more than 6 months, I realized, parang may mali na dito. Then, yung months na ganyan pa, nag-move pa. Kasi, syempre, relatives ko yan, close friend ko yan. Kailangan na andun, dire-diretso. And, dumating yung time, no? Wala na talaga. Wala na. Talagang nagalit na ako. Alam mo yun, sa pagtitimpi ko, bigla na lang ako nag-burst ng galit na nasaan ako, nagpapalabas ako ng pera tapos walang pumapasok. And kahit mga kaibigan ko, close friend ko, talagang nagwala. Nagwala si Jam Gonzales. And until now, no, I still parang okay kami, pero grabe, no, this business
relationship is at stake. Kapag pala mga mahal mo sa buhay, relatives ang naandyan, ay ano ba naman kasi ang pag-iisip ko noon? Biro mo, sa El Nido, nagdala ako ng mga guwaping, di ba? Mga bading na nai-inlove sa foreigner. Ngayon, pag in love, mag-iinom. Pag nag-inom, di makakapasok. Or pag minsan, iririmban, o libre, buong kamag-anakan, showcase. At kapag gabi at na broken hearted naman, hindi rin makakapasok, iinom din sa El Nido by the beach. So, yun yung nangyari. Kaya the lesson, out of bad partnership, I've met good partners. Dito sa Elites Empire, yan yung na-learn ko. Yan yung tatlong na-learn ko. It's priceless. Grabe. At stake yung future. At stake yung aking mga kaibigan, relationship ko in doing the business. Pero grabe, no? I'm telling you, posible pa. Posible. Lahat ng businesses ko, I can say, I screwed up. I screwed up traditional business. But online, fix me. Yes, I lost my traditional business. Millions ang nawala. But online, fix me. Kaya lahat ng mga naandito, if you are someone na nag-build, if you are someone na muhunan, you lost relationship, money, energy before, you screwed up business, your life, relationship, I'm telling you, it can be fixed. Kaya pang ayusin. Kaya pang gumanda. Kaya pang maging better. Posible pang mangyari sa'yo. Because dito sa online business, sa Elites Empire, yung natira sa akin, sa traditional business, nakakaunting pera. Diba? Less than 10,000 pesos in my pocket. At zero. I have no savings, no house, no job. Nung time na yan, nothing. No one. But dito, online business, Elites Empire, I'm really grateful. Nung dito, hinubog ko yung karakter ko. Dito, humanap ako ng good partners.